Good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, pag-usapan natin ang isang mainit na balita na bumungad sa atin ngayong linggo. So, marami po ang nalungkot dahil sa isang balita na ang isang rider ng Move It ay sinaksak sa tagiliran hanggang sa ito po ay bawian ng buhay. So, nakakalungkot mga kaibigan dahil isang inosente ang pumanaw, isang inosente na lumalaban ng patas sa buhay, nagsisikap para sa kanyang pamilya. Datnan ng araw ng ulan sa kalsada sa pagmamaneho at kikitilin lamang ng isang drug addict at repeat offender ang kanyang buhay. Mga kaibigan, ang suspect po sa pagpatay sa rider ay isa pong drug addict. At kinonfirm po ng mga otoridad na ang drug addict na ito ay marami na pong cases ng carnapping ng mga motor o pagnanakaw ng mga motor at pagpatay. At ito po ay kinonfirm ni former Congressman Robert Ace Barbers. Repeat offender. Ito po ang naging pahayag ni Robert Ace Barbers. Ang nakakabwisit mga kaibigan at nakakaputang ina, no? Ay ang pahayag ni Congressman Terry Ridon. At sinasabi po nitong tila daw ay bumabalik ang extrajudicial killing sa bansa. Mga kaibigan, para sa kaalaman ng lahat, magsagawa po kayo ng inyong research, pananaliksik kung sino nga ba si Congressman Terry Ridon. Ito po ay isang miyembro ng executive branch of the government noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Chairman po siya ng urban planning or whatsoever. Tinanggal po ito ni dating Pangulong Duterte dahil natuklasan po at nalaman ni former president na mayroong excessive travel abroad itong si Terry Ridon. Hindi lamang po excessive, no? Pera po ng taong bayan, pera po ng gobyerno ang kanyang ginagamit sa kanyang mga travel abroad. Pasalamat po siya at hindi pa siya kinasuhan ni former President Duterte. Tinanggal lamang siya sa kanyang posisyon. Dahil sa madalas na pagpunta nito sa ibang bansa gamit ang pera ng taong bayan. Mga kaibigan, ito po yung kanyang naging pahayag. Ayan, ipa-flash ko po sa screen po ninyo, no? Yung kanyang actual na pahayag at babasahin ko po. Nahihirapan lang akong intindihin yung return to a Duterte-style governance. Kasi what do you actually mean by that? A return of extrajudicial killing. Yun ba? Parang that is something that is unacceptable. Kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague. Mga kaibigan, kung iintindihin po ninyong mabuti ang kanyang sinabi, ay tila binabaligtad po niya ang pangunawa, no, o ang definition ng extrajudicial killing. But may I again remind and reiterate na ang mga biktima po ngayon ay mga inosente. Ang mga biktima po at mga namamatay ay mga pribadong individual na lumalaban ng patas sa buhay. Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. They are innocent. At sila po ang napapatay at pinapatay ngayon. Ang suspect, drug addict, kriminal. May history ng pamamaslang, may history ng karnaping, may history po ng krimen. Ang taong sumaksak sa rider ng Move It. Ang buhay at ang ngayon ay nakikipaglaban ng hindi patas ay ang drug addict. So nasaan ang extrajudicial killing dito? Extrajudicial killing. Terry Ridon, huwag mong baluktutin
ang katotohanan. Dumarami at lumalabas, nagsisilitawan na naman po ang mga kriminal. Yan po ang katotohanan. And there is no judicial killing here. There is no extrajudicial killing here. Sapagkat ang pinapatay po ay mga inosente. Yung panahon po ni dating Pangulong Duterte, there is also no extrajudicial killings. Bakit? Sapagkat malinaw ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kapag may mga kriminal na hinuhuli, kapag may mga offender or law offender na hinuhuli, ano po ang ginagawa? Inaatasan ni Tatay Digong ang mga otoridad na gawin ang lahat ng kanilang dapat gawin at kayang gawin upang siguraduhin na mahuhuli, makukulong, parurusahan ang taong gumawa ng pagkakasala sa kapwa at sa batas ng tao. Kulungin at hulihin. So ibig sabihin, ito po ay parurusahan sa ilalim po ng ating saligang batas. Yan po ang mahigpit na kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahigpit din pong iniuutos ni dating Pangulong Duterte na kapag ang isang kriminal na hinuhuli ay lumalaban at maaaring ikabuwis ng buhay, ikalagay sa alanganin ng mga person in authority, kinakailangang maging maagap na ng mga otoridad. Sapagkat ito po ay maituturing na justifying circumstances. Kailangan nang ipagtanggol ng mga persons in authority ang kanilang sarili kung ang kanilang buhay ay mailagay sa alanganin. Yan po yung tinatawag natin na responsibilidad po na sinasabi at inaako ni Duterte. Pero kung ang alagad ng batas ay gumawa ng bagay na hindi na po naaayon at hindi na po iniutos ng Pangulo, hindi makikialam ang Pangulo. Bagkus ay hahayaan niya ang batas na humusga. And that is what we saw, what we observed during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte. Pinatay ng 3 pulis si Kian de los Santos. Sinasabing runner ito ng droga. Hulihin, iniutos ang paghuli kay Kian de los Santos. Hindi po nanlaban si Kian de los Santos, ni hindi po ito gumawa ng marahas na pagtutol o paglaban sa mga otoridad. Sumuko ng maayos, pero pinatay ng mga pulis. Ano po ang nangyari? Agad-agad nagpahayag ang Pangulo. Dahil hindi sumunod ang 3, ay hinayaan niya ang batas na humusga. Kaya naman nakulong po ang mga pulis at nahatulan ng reklusyon perpetua. Ibig sabihin, responsibilidad po ng mga kapulisan na gawin ang iniuutos ng Pangulo at mayroon din po silang responsibilidad na gawin ang tama at naaayon sa ating saligang batas. Kung kaya't ang 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos ay nakulong. Ngayon, bumabalik ba ang extrajudicial killing? O bumabalik ang karahasan sa ating bansa, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa pakikipagtulungan ng mga dilawan at mga pinklawan?